Doon sa partikular pong katanungang yon ni Senator Judge Pia Cayetano na dapat ba may takot na naramdaman, correct me if I'm wrong, Senator Judge Pia, Yes. yung taong tinatakot o subject matter ng grave threats o pampublikong pagtanggap pa na nakakatakot yung mga sinabi niya laban doon sa My question is actually addressed to both counsels and to the witness. Yes, ma'am. So the witness also happens to be a lawyer. Apat na abogado po tayo mag-usap dito. Pero ang pakiusap ko, speak in layman's term because we want the public to understand. Very simple question. I want to understand your appreciation of the crime of grave threats. Okay? It sounds like a simple question, but when I look at the elements, so explain ko din sa mga nakikinig. Pag tingnan natin ang definition ng crime, nandiyan yung elements. So the prosecution must always prove yung elements of the crime. Ang question ko ay, in your appreciation, dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening? Okay, so is it personal or is it a general sentiment? Now before I proceed, gusto ko magbigay ng example para hindi ng mga kababayan natin. Kung magkapit-bahay, nagkapikunan dun sa bakod, tapos sabi ng isa, bubuluhin ko to. Is that a grave threat? Second example, dalawang boksingero, nagkainitan, susuntukin kita. This is among two professional boxers. Is that a grave threat? Third example, police. Sabi, bubunutan ko to ng baril. Is that a grave threat? Maybe it's just offensive dahil sa professional. You shouldn't say that to a fellow police. And my fourth example is a senator. Pag sinabi niyang bibitbitin kita, kikwelyuhan kita, palalayasin kita, is that a grave threat? I'll add some details. If that is supposedly addressed to a fellow senator, and she's a female senator like me, na kahit na hindi naman isang kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat? Well, I'll just tell you my personal opinion and then I'll tell you now. I felt that was a grave threat. So, may I ask the counsel and the witness to now answer the question. Thank you. doon sa partikular pong katanungang yon ni Senator Judge Pia Cayetano na dapat ba may takot na naramdaman, correct me if I'm wrong, Senator Judge Pia, Yes. yung taong tinatakot o subject matter ng grave threats o pampublikong pagtanggap pa na nakakatakot yung mga sinabi niya laban doon sa taong tinatakot. Sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. It just so happened, Your Honors, as an answer, in answer po sa tanong ni Senator Pia Cayetano, may dalawang kaso na po yung Supreme Court. Yung isa is Paera versus People. Yung GR number, siguro yung mga law students, no? Mga law students, GR number 181626, May 30, 2011. The title is Paera versus People. Sinabi ng Supreme Court doon, wala pong batas na nagre-require na may private complainant. Ibig sabihin, hindi po required na yung biktima mag-execute ng affidavit upang yung akusado po pwedeng ma-found guilty ng grave threat. Paera versus People. But more than that, Your Honor, please, may isang kaso pa. No less than the Supreme Court in the Philippines. Sinabi doon, hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabanta. Your Honor, to repeat, etong sinabi ng Supreme Court, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effects. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court of the Philippines.